mahirap talaga. Maghihikaos ka talaga, kagaya ko. Walang naghahanap buhay, walang maasahan. Patuloy pa rin ako, alang-alang sa apo ko. Bilang educator, talagang napaka-challenging yan, ano? Kasi yung itinuturo mo, no, kailangan mo ma-communicate sa kanila yan, eh. Di ba, sabi nga, inaaral yan. Yung sinasabing values are both caught and taught. Na-aksidente po ako. Nakikita ako ng magulang ko na nag-aapoy na. And tinakbo na po ako sa ospital. 3rd degree na po. 50-50. Ako'y sumasaliksik sa mga relihiyon. Gusto ko kasi mapalawig yung aking kalaman sa pagkilala sa tunay na Diyos at kung ano ba ang dapat kong aniban na relihiyon. Yung asawa ko nagkasakit. Inalagaan ko po yun nung 2 taon ho siyang nahiga eh. Mabigat, mahirap. Kaya lang po, lahat natitiis sa tulong ng Ama. Ang hinihiling ko po sa Ama noon, pag ako'y dinarat na ng matinding pagsubok, tulungan niya akong magtiis. Mga kapatid namin sa loob ng iglesia, huwag kayong uurong, huwag kayong tatalikod. Huwag kayong papayag na maiwan ninyo ang inyong kahalalan. Pero ayaw nating tayo lang ang makarating doon. Mahal natin ang ating mga kamag-anak. Mahal natin ang ating mga kaibigan. Kaya kung sila man ay hindi pa kahanip sa loob ng iglesia, sinisikap natin na sila ay maakit sa loob ng iglesia para lang sa ganon kung papaanong tayo nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan, yun din ang matamo ng bawat isa sa kanila. Ako si Josie Pagatpatan Odbina, 58 taong gulang. Ito yung pangkabuhayan namin, magbabalat ng bawang. Ito yung bawang, isa-isa mong balatan to. Sa dami-dami nito, di ba? 100 lang bayad nito, isang red bag. Sa pagbabalat ng bawang, mahirap po. Para makaraos sa araw-araw. Sa isang araw, isang gabi po, hanggang magdamag, babalatan yun, matatapos ko din po hanggang umaga. Tapos namamaga po ang kamay ko, kumikirot. Sumisip-sip yung init at saka yung anghang. Sana tulungan pa ko ng Panginoon, hahaba pa yung buhay ko. Ito yung apo ko. Nasa akin na yung magulang niya namatay. Yung mama ko po leukemia, yung papa ko inatake. Minsan, nagdidivisorya po. Nangunguha ng mga prutas. Yung mga reject na pagkitaan ko pa yon, binibinta ko sa Baseco, nilalako. Mahirap talaga. Maghihikaos ka talaga, kagaya ko. Walang naghahanap buhay, walang maasahan. Patuloy pa rin ako, alang-alang sa apo ko. Kailangan nating mag-akay. Kahit na tayo ay usigin. Sige, bahala na ang Diyos. Para maraming maligtas. Pangalawa, malugod ang Diyos sa atin. Marami na nag-akay sa akin. Sabi ko, sana matagpuan kong tunay na daan. Magpasakop ako kay Kristo kasi si Kristo daw ang daan para iligtas yung iglesia. Ang iglesia yung katawan, si Kristo ang ulo. Kaya pagdating ng panahon, yun ay inaasahan ko maliligtas yung dalawa ng apo ko. Makakay ko rin yung apo ko.
po si Ginang Priscilla de Guzman. Ako po ang kasalukuyang school head ng Brixton Senior High School dito sa Camarin, Caloocan City. Bilang educator, talagang napaka-challenging yan, ano? Kasi kailangan magaling ka sa komunikasyon, number one yan. Kasi yung itinuturo mo, no, kailangan mo ma-communicate sa kanila yan eh. Di ba sabi nga, inaaral yan. Yung sinasabing values are both caught and taught. And sa tagal ko po sa pagtuturo, 20 years of that, guidance counselor po ako. At the same time, teacher po. Doon ko po na-meet si Karemi, yung unang nagdala sa akin hanggang ngayon. Nagtsatsagang umakay sa akin dito sa pananampalatayan. Pag-akay po ay napakahalaga sa akin at sa lahat po para sa atin sapagkat una ay naibabahagi po natin yung mga aral at salita ng Diyos na sinasampalatayanan natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pangalawa po ay nakakabahagi tayo sa mga ganitong aktibidad sa atas po ng ating pamamahala at higit po sa lahat ay nakapagbibigay po tayo ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Naging curious po ako dahil sabi ko, anong meron sa mga taong ito? Anong pananampalataya at paniniwala ang meron sila? Bakit natutulak sila na maging taimtim sa kanilang relasyon sa Diyos? Sobra po talaga akong nai-impress. Ako po si Coast Guard Apprentice Seaman Rivera, sir. I'm 27 years old. Nakadestino ako sa unit ng Coast Guard Special Operation Force ngayon, sir. Chief, pwede ba namin kayong i-invite sa pamamahayag? Ayos lang ba sa inyo? Okay, bibigay rin namin itong pasugo para pwede nyo basahin. Gusto ko pong magsuri sa Iglesia ni Cristo kasi po ako po'y sumasaliksik sa mga relihiyon. Gusto ko kasi mapalawig yung aking kalaman sa pagkilala sa tunay na Diyos at kung ano ba ang dapat kong aniban na relihiyon para naman sa mga pagsubok sa buhay, pagsubok ng Diyos, alam ko yung aking mga kapitan. Unang-una po, importante po ang kapag-akay po tayo sa mga sinasagawa nating pamamahayag o makapaghanap po ng mga bisita para makapakinig po ng mga aral ng Diyos sapagkat unang-una ito po ay utos po ng ating Panginoong Diyos. Maipalaganap po natin ang kanyang mga aral upang po marami pang makapakinig at mabigyan po ng pagkakataon na maligtas po pagdating po ng paghuhukom. Nung nabautismuhan po ako, mga ilang buwan lang po, then nag-ensayo na po ako bilang mga awit po. Then may tungkulin din po ako noon sa kapisan ng binhi po. Purok leader din naman po ako sa purok namin po. Nangunguna po kami sa mga gawain pong mga pag-aakay din po. Tapos mga iba-iba pa pong mga aktibidad ng iglesia po. 2 years old kasi ako, bali meron kaming car shop, na-aksidente po ako. Nakikita ko ng magulang ko na nag-aapoy na. Then binuhat po ako, nilublob ako sa drum na may tubig, then tinakbo na po ako sa ospital. 3rd degree na po, 50-50. Noong mga panahon na nag-aaral po ako, doon na, hindi naman po mawawala yung mga bully, gano'n. Pinagtawanan ako ng ibang tao na kay siya ganito, ganyan. Nalampasan ko siya, syempre, sa pagpapanata talaga po. Yun yung pinaka-lakas ko yung pagpapanata, panalangin. Kasi yung sa right side na paa ko po, yung sa leg ko po, meron po siyang sunog nung bata pa po ako. So tinapalan lang siya ng balat para mas makalakad ako ng maayos. So sabi ng doktor ko po, habang tumatagal, tumatanda ako, nababanat na siya. Dumating ako sa point na
hindi na ako nakakalakad kasi namamaga na siya. So, ang naging ending nun, operahan na naman ulit ako. Siyempre po, humuhugot po ako ng lakas bukod sa magulang ko, sa Diyos po. Yun po talaga yung bago pa man ako operahan, nagpapanata na po ako. Yun po talaga na maging successful yung operation ko po para rin po makabalik po ako sa kapilya po. Ako po si kapatid na Elenita Panganiban Roque, diakonesa po sa lokal ng Santol, Balagtas, Bulacan. 35 years na akong diakonesa. Yun po ang nakaliligaya sa akin at saka ano po kasi, yun ang pinakalibangan ko sa buhay kasiyahan. Yung ako'y laging na pagsamba. Yun ang nakalulugod sa ating Ama at yun ang dahilan kung bakit niya tayo hinirang. Yung asawa ko nagkasakit. Inalagaan ko po yun nung 2 taon ho siyang nahiga eh. Yung prostate cancer po. Nung mamatay po siya 2010, siyempre po mabigat, mahirap. Kaya lang po, lahat natitiis sa tulong ng Ama. Lagi po ako nananalangin sa Kanya. Ang hinihiling ko po sa Ama noon, pag ako'y dinarat na ng matinding pagsubok, tulungan niya akong magtiis. At yun din po ang ipinangangaral ko sa mga anak ko na huwag silang susuko at hilingin nila sa Ama na tulungan silang magtiis. Bilang pagtugon po sa panawagan ng pamamahala, in-invite ko din po yung pinsan ko din po para po makapakinig po ng mga aral o salita po ng Diyos. Excited naman po siya. Saya po. First time lang po. Ay masaya po, natutuwa po ako kasi ang sinasampalatayanan ko, ang Philippine Arena, regalo ng Ama sa mga hinirang niya. Kasi sa bukod siya napakaganda, talagang masisiyahan ka sa kagandahan at kaluwalhatian. Gusto ko pong maghanap ng totoong kaligtasan kasi sabi nila sa oras ng paghuhukom, ililigtas daw yung Iglesia ni Cristo. Kaya gusto kong magsiyasat pa. Ang pundasyon ng anumang ginagawa natin ay siyempre yung ating relasyon sa Diyos. Yun nga, as I said, hindi lang yung yung discipline sa pagsamba, no? Ramdam ko rin yung commitment, no? Yung life of faith ng mga Iglesia ni Cristo na nakikita ko yung Diyos sa kanilang pamumuhay. Napakahalaga nun kasi lahat ng kabutihang gagawin mo nakaugnay sa relasyon sa Diyos. Sa mismong araw po nung pamamahayag, madami-dami rin po ang aming mga naidalang mga bisita. Kami po ay nagagalak pa rin na meron pa rin pong nagpaunlak po ng aming pag-anyaya. Kami po ay natutuwa at nagpapasalamat po sa kanilang pagkakataong ibinigay po sa atin upang makapakinig po ng mga aral ng Diyos. Kasi ang nais namin, huwag kayong mapahamak sa araw ng paghukom, kundi matamo itong pangakong ito ng ating Panginoong Diyos na malapit ng matamo ng bawat isa sa atin.
Kaya yung mga kapatid namin sa loob ng iglesia, huwag kayong uurong, huwag kayong tatalikod. Huwag kayong papayag na maiwan ninyo ang inyong kahalalan pagka meron kayong nasasagupang anumang bagay. Kasi ang ating inaasahan, tiyak na magbabago sa lahat ng bagay na ating nararanasan dito sa daigdig na ito, sapagkat doon ay pawang kasiyahan at kagalakan na. Mapapawi na ang lahat ng bagabag, kaguluhan at kirot na maaaring nararanasan natin sa buhay na ito. Pero ayaw nating tayo lang ang makarating doon. Mahal natin ang ating mga kamag-anak. Mahal natin ang ating mga kaibigan. Kaya kung sila man ay hindi pa kahanip sa loob ng iglesia, sinisikap natin na sila ay maakit sa loob ng iglesia para lang sa ganun kung papaanong tayo nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan, yun din ang matamo ng bawat isa sa kanila. Hindi ko maintindihan naramdaman ko. Nanindig yung balahibo ko na hindi ko maintindihan ang naramdaman. First time ko nakapunta doon sa Philippine Arena. Nalulula po ako sa loob. Sabi ko, ganito ba kadami yung naakay ng iglesia? Kasi bisita at saka yung may kaanim ng iglesia nandun. Ganito ba karami, punong-puno? Bigla na lang po tumulo yung luha ko. Lalo na sa panalangin kay Eduardo Manalo. Naramdaman ko na sa puso ko. Nabuksan ni Ka Eduardo yung aming kaisipan na sobrang mahalaga na magsaliksik, no? Tulad nga ng sabi ko sa inyo, na bilang educator, ano ba ang pwede mong ibigay kung wala ka? So kaya napakalagang isang attitude ng isang leader, ng isang educator, maging bukas, no? Ang isipan, ang puso, lalo na kung ito ay may kinalaman sa salita ng Diyos. Kasi kapag ang iyong tinuturo, no, ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka talaga mawawala. Pagpapatuloy ko pa po yung pagsusuri. Gusto ko pa po yung mapalawag yung aking kalaman at madagdagan niyo po na malaman ko pa, mas maliwanagan pa po ako sa tunay na relihiyon. Yung pananalangin, yung pananampalataya, at saka pagsamba, yun po ang nakakapagpalakas sa akin. Natuwa po ako. Siyempre po, dahil tumugon po talaga yung mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. May mga nagpaunlak po talaga. Puno po yung loob po ng arena. Meron pa nga po na nasa labas po eh. Tuwan-tuwa po ako at nakabalik po ulit ako. Natutunan ko po doon sa pinangaral ng ating pamamahala na kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay mo, huwag mawalan po ng pag-asa. At syempre, may awa ang Diyos. Tutulungan ka niya sa anumang mga pagsubok.